Mini cakes naman tayo for today's video. Mami, tara na G! At habang nagde-decorate tayo ng mga mini cakes natin, kwentuhan ko naman kayo sa isang post na nabasa ko ng isang baker sa isang baking group about sa experience niya sa kanyang customer. At syempre, bibigyan ko na rin kayo ng napakagandang tip para maging smooth ang transaction ninyo sa mga customers ninyo. Amazing! Ito ay base lamang sa pagkakaintindi ko sa kwento mga miha, and hindi ko na rin alam kung ano ang nangyari after. Bali, ang nangyari kasi is ayun nga, umuorder si customer ng cake sa kanya, and then nakapili na ng design, and then flavor, sizes, tapos nasabihan na rin siya ng terms ni baker, and then nasabi na rin kung magkano yung down payment and yung total. Tapos, parang hindi ko masyado napansin kung sinabi ba ni customer kung kailan siya magbabayad. Pero ang nangyari kasi is si baker, kasi nga syempre nakatenga yung transaction nila, nagpa-follow up siya kay customer. Sabi niya, update po sa payment, ganyan. Tapos bilang ka ng ilang oras, magtatanong na naman siya, follow up ko lang po sa payment, sa down payment, ganyan. And then, kinabukasan ganun din, nanghihingi siya ulit ng follow-up doon sa down payment kasi nga para daw mailista na and maibili na yung mga kailangan sa cake like ingredients and then yung mga toppers and all of that. Nagre-reply naman si customer and may mga times yata or may mga part doon na hindi siya nakakapag-reply. Siguro kasi busy yung tao. And then, merong part doon na sa bandang ending na sinabi ni customer na parang medyo nakukulitan na siya. Sabi niya, nakukulitan na kasi ako, na parang naiistorbo ako, something like that. Magbabayad naman ako, sabi niya ganon. Kung sakaling hindi man ako makapag-down payment, babayaran ko naman niya ng buo doon sa event date mismo. Parang yun yung punto ni customer kasi naiirita daw siya na kinukulit-kulit siya, ganon. Si baker naman, syempre, in-explain niya lang na required kasi yung down payment. Kaya gusto lang niya na i-clarify kay customer na kailangan ng down payment para ma-book niya yung order. And ayun nga, para ma-prepare niya yung mga kailangan para doon sa cake kasi hindi niya mabubook hanggat walang down payment. Kung tama ang pagkakaalala ko, hindi na yata nag-push through sa order si customer, nag-cancel na lang yata siya kasi nga nairita siya. Pero hindi ako sure ha, mga mi. Anyway, hindi naman yun yung point ng video na ito. Ang point natin dito is, may mga tao kasi talagang ganon na ma-irritable, ayaw nila nang kinukulit sila, ayaw nila na binabalik-balikan sila, ganyan, ang gusto lang nila, tahimik lang, and then minsan may mga tao na ang gusto nila sila yung una nagme-message sa'yo, ayaw nila yung tinatawagan sila, kasi ako mga may ganun ako. Ayoko nang kinukulit ako. Kaya nakaisip ako ng napaka-effective na way para sa ikagagaan ng transaction ninyong dalawa ni customer. Una sa lahat, ayun nga, kailangan ninyo ng order form, pa-fill out nyo kay customer, and then sendan nyo ng order summary si customer base doon sa order form na fill upan niya. And then since required tayo na humingi ng down payment kay customer, hindi lang doon nagtatapos doon. Para hindi natin kukulitin si customer kung kailan siya magbabayad ng down payment, bigyan natin siya ng deadline, mga mi. Kunyari, ngayon kayo nakapag-send ng order summary kay customer, and then sinend nyo na rin yung terms and conditions ninyo. Bigyan nyo ng deadline si customer na must-send yung down payment within 24 to 48 hours the moment na nag-send kayo ng order summary. And then after 24 to 48 hours, kapag hindi nagparamdam si customer, hindi nagbayad ng down payment, hindi nag-send ng screenshot or proof of payment sa inyo, automatic canceled ang order. Hindi man kayo mag-chat kay customer, hindi nyo man siya i-update, hindi man mag-update si customer sa inyo, or idle ang chat ninyo, walang nag-uusap, at least malinaw na after 48 hours, kapag walang transaksyon, walang buy na naganap, automatic maka-cancel ang order. That way, hindi mo na kailangan oras-oras i-follow up si customer, hindi mo na siya palaging reminder lang po sa down payment, hindi ka na magtatanong na, "Ma'am, sir, tuloy pa po ba itong order natin?" And, or kung nahihiya kang mag-follow up kay customer, hindi ka nawiwindang kakaisip kung, naku, mape-prepare na ba ako, mag-order na ba ako ng mga kailangan para sa cake na ito kasi hindi pa nagbabayad si customer, 'di ba? Para sa peace of mind mo 'yon as a baker, as a business owner. Doon naman sa end ni customer, para hindi nyo siya kinukulit,
para hindi siya maiirita sa inyo, 'di ba? Malinaw yung transaction ninyo. Kasi mga mi, sa cake industry, hindi porket home baker tayo, hindi na tayo dapat professional. Dapat professional tayo. Kasi kung ikaw, baker ka, busy ka, as much as possible, gusto mo sana matapos yung transaction agad-agad nung time na kausap mo si customer. Syempre yung mga customer natin, busy din yung mga yan, no? May mga ginagawa din yan sa buhay nila. Kaya might as well, para malinaw ang lahat, gumawa tayo ng proseso. At isa sa pinaka-importanting proseso ay ang kasiguraduhan na bibigyan natin ng deadline yung customer sa pagbabayad sa atin. Hindi lang to sa down payment mga miha, isama nyo na rin yung balance dyan. Kapag dun sa balance, dapat kaliwaan. Wag na wag ninyong ibibigay yung mga cake sa mga customers ninyo nang hindi bayad. Naku! Mahirap hagilapin yung mga yan, mga mi, kapag ka naibigay nyo na yung cake. Kung, naku talaga, based on experience yan at alam kong maraming makaka-relate dito. Kaya dapat, palagi tayo nag-iisip ng mga magandang proseso para sa ating negosyo. Kasi mas maproseso, mas maganda, mas smooth ang transaction. Kesa naman labo-labo tayo mga mi, tayo din naman yung kawawa, 'di ba? Tayo rin naman yung magsasuffer, yung peace of mind natin, and then hindi rin natin alam kung kailangan na ba nating i-prepare yung mga bagay-bagay. Sana nakatulong ako kahit papano at nakabigay ako ng magandang tips sa inyo mga mi, at sana mai-apply nyo na ito sa mga susunod ninyong pa-order. At ito na ang final result ng ating mga cakes for today. O diba, ang shell ng mga cakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!